Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So meron tayong package ngayon, no? Isang battery. At Live PO4 ito. At mas maliit ito kumpara doon sa mga nire-review natin. At ito ay pinadala ng watt cycle, no, na ang purpose ay para ma-review natin at malaman kung ano yung capacity nito, kung ano ba yung kanyang kakayanan. Although ito ay LiPo4 din. So ibig sabihin ng LiPo4, yan ay lithium iron phosphate. Okay, so tingnan muna natin ang kanyang specs bago natin buksan. So pwede na natin itong buksan. Ayan. So unbox muna natin mga kasolar. So parang nangangamoy ano. Ayun. So mayroon namang data sheet siguro ito or product manual. So unang-una bumungad sa atin itong user manual. So bukod dito sa ating natanggap na 12 volts, no, na 100 ampere hours, no, ay marami pa siyang mga ibang products hanggang sa 12 volts 628 Ultra Smart at yung 12 volts 314 Ultra Smart. Yan na yung pinakamalaki. So lumalabas na doble yung capacity dito sa 628 kasi pag nagpa-parallel, no, yung amperahe, no, yung amperes or current ay nadodoble. Kaya kung makikita natin 314 yung Ultra Smart na 12 volts, pagka pinarallel natin yung dalawa nagiging 628. So yung bubuksan natin ngayon, ito ay 12 volts 100 ampere hours. Okay, so naka-plastic pa. Ayan, medyo magaan naman. Ayan. Wow. Ito na yung mga volts, no? Para sa positive, mayroon pang extra. Ayan, tig 2 volts yan. At M10 ito. Medyo malaki-laki. No? Gagamit tayo ng number 13. Wait lang ano. Ayan, so itong bolt na ito ay pwede natin gamitan ng number 13. Ayan o. So number 13, ayan. Okay, so dalawa yan ha, dalawa. Ito lang, tatanggalin lang natin itong caps na to. At pwede na nating i-connect, no? Kung ano man yung battery cable na ilalagay natin. Pero mataas kasi ang amperahe pagka mga low voltage eh. So ito yung top view niyan, no? Tingnan natin yung nasa gilid. Okay, so medyo magaan lang naman na kawak-kawakan. So 12 volts 100 AH LiPo4 at gawa ng watt cycle. Okay, so merong specs yan dito. Ayan, so palakihin natin, no? Okay, so ang SKU nito, yung SKU ibig sabihin sales keeping unit. Ayan, WT12B 100AH, no, 100. So ibig sabihin 12 volts 100 ampere hours yan. Yung nominal voltage niya ay 12.8, na ibig sabihin yan pag kinuha natin yung energy, no, yung power niyan ay nasa 1280 watt hours ang kanyang nominal power. At bagong-bagong gawa, no? August 1, 2025. Ang manufacturer ay si Cosonic Energy Storage Technology. Okay? So, ngayon, ang size niyan, yung kanyang pahaba, no? Yung pahaba or length ay nasa 26 centimeters or 260 millimeters. So, sa inches, 10.4 inches. Yan, mula dito hanggang dito. Ngayon, yung height nito, no, mula dito hanggang dito ay umaabot ng 209 millimeter. So, sa centimeter ay umaabot ng 20.9 centimeter. At kung convert natin sa inches, mula dito hanggang dito, yung height niya ay 8.23. Mula dito hanggang dito
ay nasa 168 millimeters, no? 168 millimeters yan. Okay? So, pagdating sa centimeters, nasa 16.8 centimeter. At kung kukunin naman natin yung inches niya, no? Mula dito hanggang dito, 6.61 inches. Okay? So, yan yung dimension nitong battery pack na ito. So, itong battery pack na ito ay meron siyang 4 cells, 4 na cells. Kaya nga ang nominal voltage ng bawat isang cell ay nasa 3.2. So, yung 3.2 pag siniris natin ay aabot sa 12.8 volts. Since 100 ampere hour yan, pag minultiply natin ito, yung nominal voltage na 12.8 times 100, ayan, 100 amp hours, magiging 1,280 watt hours yung kanyang nominal voltage. O pagdating sa warranty, pwedeng i-register ito using this QR code at pwede ring i-check dito sa website. So, titingnan natin later kung matitir down natin, mababaklas natin at gagawa tayo ng video para sa capacity testing nito kung ilan talaga yung lalabas dahil ang rated ampere hours ayan ay 100 amperes. So gagamit tayo ng battery tester natin at bababaan lang natin yung kanyang voltage, ipapaabot natin to. So kung 2.75 bawat isang cell, no, yung magiging low voltage setting natin, ibig sabihin ay mayroon tayong low voltage or yung LVD na tinatawag na nasa 11 volts. Yung highest voltage naman natin or HVD ay pwede kong i-charge ng 3.6 bawat isa at since naka-series yun ay magiging 14.4 volts ang highest voltage na gagawin natin. Okay? So, kung yun ay continuous na nating gagamitin, yun yung para sa akin ay recommended HVD at saka recommended LVD. 11 volts sa LVD at 14.4 sa HVD. Okay? Try natin na i-scan. Okay? Scan ito, kung pwede nating ma-register yung kanyang warranty. Ayan. Watt cycle. Ayun, lumabas agad, oh. So, okay naman pala. Pwede mo nating i-register. Ayan. So, kailangan lang nating ipasok yung ating email. Ayan. So, mayroong mga platform pa dyan at order and pwedeng i-select kung ano yung mga products. Kagaya nito, 12 volts, 100 AH. Okay? So, pwede nating makita. Ngayon, pagka nagkaroon ng sira, no, pwede nating i-reach out itong service at watt cycle. So, itong size niya ay halos kaparehas nung mga battery na ginagamit sa mga sasakyan. Kaya lang, dapat nating makita yung loob nito, no, para malaman natin kung talagang pwede ito na mailagay sa loob ng mailagay na battery ng sasakyan, parang pamalit doon sa existing lead acid na mga batteries, no. So kinakailangan ay mabuksan natin ito. Okay, so in the meantime, no, maggagawa tayo ng separate video para sa dismantling nito. At bukod sa dismantling ay siguro pwede na rin natin isama yung kanyang capacity testing. At kung sakaling madedetermine natin, no, makikita natin sa loob na merong mga insulators, no, para dun sa heat protection yan, ay susubukan nating ilagay sa sasakyan. Papalitan yung sasakyan na existing natin ginagamit sa ngayon. Kaya na-mention ko yung kanyang size kanina, ay pwede nating maging basis yun, kung sakaling ito yung magiging pamalit natin doon sa mga existing batteries natin. At importante doon yung height, 8.23 inches So kaya ako nasabi yon dahil pag binaba natin yung hood, yung sasakyan natin, no, baka tumama dito. So at least alam na ninyo kung kakasya ba o hindi.
At sukatin na rin natin pala, no? Sukatin na rin natin yung voltage nito. Sukatin natin. Okay, so ito, kunan muna natin ng voltahe. No? Naka AC, ka DC. Ito yung sa positive at ito yung sa negative. Oh, 13.21 ang kanyang charge. Pero gagawin natin ay ipo-full charge muna natin, ano? At pag na-full charge na natin, then yun, gagawin natin yung pag tear down. Tapos ibabalik natin, then yun na yung next, yung capacity testing. At kasama na rin dun yung pagmamount natin dun sa ating sasakyan. Okay. So, kukunin ko lang yung charger. Kukunin ko lang yung charger ko para mai-set na natin ito. At ayan nang may charge na. Okay, so ito, i-charge muna natin, ano? Itong battery kasi 13 point something lang yung voltage nito. Ayan. Kailangan nating mapaabot sa 14.6, no? 14.6. So bababaan natin ito. Although itong ating charger ay 2 amps lang. So okay lang 'yan kasi meron naman ng charge ito ng konti, no? So pupunuin lang natin. Kasi pagka talagang susundan natin, ano? Kasi kung limbawa talagang lobat masyado to, ayan, 2 amps lang, medyo matagal talaga ang charging. So lagay natin sa 14.6. Talagang kung ano yun, sagad yun. 14.7. 14.5. So 14.6 na, i-charge natin ito. At higpitan lang natin yan ng number 13. Okay. Ayan, so higpitan ko lang para kumapit, no? Ayan. So kailangan ma-reach niya yung 14.6. Dapat ma-reach niya yung 14.6. So ayan. So dyan sa amperahe na yan, dapat ma-reach niya yung 14.6 na sinet natin at dun siya mag-i-stop. At yun na yung next natin na gagawin after na ma-full charge. Kasi sa ngayon, kagaya ng sabi ko nga kanina, ay naka-pre manufacturing charge lang yan. Okay? So yun na lang muna mga solar. Hanggang dito na lang muna ang ating video para dito sa first episode ng Watt Cycle, no? At usap ulit tayo sa susunod na video. At muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.